Okay? So, dito, prosecution present evidence, substantial evidence, okay? So, sa pre-trial chamber, dito makaka-decide kung i-confirm ba ang charges. Paano yan ma-confirm? Kung sufficient yung mga evidence. So, sufficient yung evidence, substantial grounds. So, titingnan nyo guys, ang confirmation, ang highlight dito sa confirmation of charges is, ang goal dito is, i-detect natin dito kung may substantial grounds. Meaning, sufficient ba yung mga evidence? Okay? Kung sufficient yung evidence, may substantial grounds, confirm. So, ibig sabihin, next tayo sa trial. Okay? Gets nyo na guys? So, kung hindi naman, kasi lack ng evidence, di ba? Usually yan man. Okay? Dismiss. Reject. Wala na. Kasi, pero malalaman pa natin yan guys. Sa na after 2 months. Ano ba ngayon? So, di ba, after 2 months, tapos doon na kasi isasabi kung confirm ba or hindi na matutuloy. Kung hindi na matutuloy, reject na, kay kulang yung ebidensya, di ba? Hayag ang kaugmaon ng pinakamamahal na agila, di ba? Pero kung substantial grounds, solid masyado ang ebidensya na yung mga charge sa kanya is talaga, di ba? Kailangan pag-usapan sa trial. Okay? Nakita nyo guys, ang goal ng Rome Statutes impunity. Okay? Itong crime against humanity. Okay? Sinusulong nila dito na kahit pa mataas ka pa na opisyal sa bansa, hindi ka pwede na exempted ka. Kailangan kang ma-prosecute, kailangan kang maimbestigahan. Yan yung role ng itong Rome Statute. Okay? Yung essence naman dito sa Rome Statute, tapos yung isang jurisdiction ng crime is crimes against humanity. Sa pangatlong part is a confirmation of charges. Ang unang part, arrest and transfer, di ba? Ang pangalawa, initial appearance, di ba? Ang pangatlo, confirmation of charges, di ba? Oo. Dito naman, ang highlight naman dito, dapat may substantial na grounds. Ang substantial na grounds, kung solid yung evidence mo, yung sufficient yung evidence mo, ito yung highlight dito. So, ma-confirm. Pag-confirm, malalaman daw pagka after 2 buwan ba? Tama ba ako guys? So, yun na yung isasabi ko, confirm. Okay? So, kung confirm, so isasabi na din doon kailan na yung trial. So, ito, merong question, asan yung mga proof nyo? Asan yung mga nyo? Wala kayo, puro lang kayo salita. Nag-base lang kayo sa salita na mga speech ni Matandang Aguila. Ngayon, ito guys, kaya ko to isasabi para hindi ibig sabihin na hindi ko kayo kakampi, kinakampihan ko itong isa. Hindi sinasabi ko to sa inyo para meron kayong idea na makahanap din kayo, hindi kayo ma-stagnant kasi ito lang, stick kayo sa ganito. Kasi nagtutulungan tayo para paano maribat, paano natin ma-defend ang defense. Paano natin, sinasabi ko sa inyo para magtulungan tayo mag-isip para madependahan ng substance din, ng facts din ang pagbuelo natin kang Matandang Aguila. Okay? So, ito yung isasabi ko, guys. Rebuttable man, guys, kung magsasabi kayo ng puro sasabihin nyo, sa speech lang, kinat-cut nyo yung mga sinabi niya sa Siyempre, summary man yan, kasi confirmation of charges pa nga tayo, guys. Hindi pa tayo sa trial.
Kung maghanap na kayo ng bakbakan na ebidensya, mag-cross-examine na tayo ng mga witness, doon na yan sa trial. Kung ma-confirm ang charges. Nagets nyo guys? So, hindi siya venue, rebuttable itong side ng mga DDS, kung magsasabi kayo na at pinagtagpi-tagpi nyo lang yung pinagsasabi niya, ganyan man talaga yan si Tatay Digong, hyperbolic man talaga yan, patayin ko kayo, mga ganyan-ganyan, mga... Siyempre, pinipresent yan, confirmation of charges pa nga tayo. Guys, hindi pa nga tayo trial. Alam nga naman, ang dami-dami, 1 week yan, magpasko na lang, sasabi natin lahat. Confirmation of charges pa man tayo, summary pa lang yan, sa overview pa lang yan, na mga remember guys, different ang confirmation of charges na under sa crime against humanity sa ICC, different siya sa court natin na Supreme Court sa Pilipinas na local, kasi doon siya nagka-differentiate sa preliminary investigation na probable cause, parang mabigat na agad. Dito kasi substantial grounds lang. Nagets nyo guys? Yun na, unang pagkakaiba. Pangalawa, dito, una, sa International Court, una ang pag-arrest. Diba? Kaya, rebuttable din yung sasabihin, kung magsasalita kayo guys, bakit yan hinuli? Wala pa naman siyang charge. Ano ba yung kaso niya? Bakit hinuli? Rebuttable yan, guys. Kasi, bakit siya huhulihin? Dahil nga, iba nga ang style ng ICC. Bakit iba? Dahil ito ang crime na jurisdiction siya sa heinous crime sa buong mundo. Meaning, yung gumawa niyan, hindi rin basta-basta kasi nga, systematic, may policy. So, ibig sabihin, powerful yung gumawa niya na tao. Nagets nyo na, guys? So, dapat, una muna yung huli. Huhulihin muna siya. Hindi pwede din isabi mo na meron ka ng warrant of arrest, nag-release na yung international. Secret muna yan. Kailan nyo nalaman na March 7 pala ni-release na? Yung paghuli na. Yung paghuli na, nahuli na siya, March 11, nahuli na siya. After nahuli na siya, nahatid na siya sa court. Nahatid na siya sa court. Ang court kasi na sinasabi is International Criminal Court. Okay? Ito, sinabi ko na kasi ito noon, yung nag-vlog ako. Okay? Oo, ito yung pagkakaintindi ko. Okay? Ha? Ito, personal view ko to, ha? Hindi ako abogado, pero ito yung pagkakaintindi ko sa Article 59 of Rome Statutes. Okay? Ito kasi, kaya ako to sasabihin kasi gusto nilang marinig kung ano ang opinion ko. Okay? Article 59 of Rome Statute governs the procedure for the arrest and surrender of an individual, okay, by a state party to the ICC. Okay? Tingnan nyo guys ha. Oh. Governs to the procedure for the arrest, Article 59 sa Rome Statute, the procedure for the arrest and surrender of individual by a state party. So, marami ng question dito guys, di ba? Sure ko, natatanungin nyo, hindi na nga tayo member. Kasi nag-withdraw na nga tayo. Oh. Ang isasagot ko ngayon kasi by a state party. Okay? Oo. Yung kinaso nga sa kanya is sa loob ng member pa. Yun yung kinaso sa kanya. Okay? Okay. Yun. So, mariribat kayo doon eh. Okay. Pangalawa, procedure for the arrest. So, i-arrest ka, ito kasi special case kasi to siya guys. Kasi, ito kasi, ito kasi bakit to siya mga nangyayari, bakit to nagawa ha. Ito kasi World War I with World War II, ang gulo ng mundo sa international. Merong genocide, merong patayan talaga, merong ethnical cleansing.
ibig sabihin, maraming patay, maraming murder. I-specify natin ito kang matandang agila. Okay? Crimes against humanity. So, jurisdiction siya na crime, nabilong siya sa court, ng international court, nabilong siya sa 4 na heinous crime. Ha? Heinous crime sa buong mundo. Okay? World. Okay? So, meron kasi sa Rome Statute, sa Article 59, cover niya yung procedure na pag-arrest ng individual at saka pag-surrender by a state party to the ICC. Okay? So, isa-isahin natin to guys ha. Ito, we're talking about Rome Statute. We're not talking about Saligang Batas Constitution. Okay? Hindi ito ha. Okay? Ang pinag-uusapan natin international. Okay? Global. Okay? Merong treaty. Yung bansa natin, merong treaty sa United Nation. Bakit? Kasi ito sila lahat under to siya sa United Nation eh. Unite to sa buong mundo. Member ang Pilipinas. Okay? So merong specific na international court na ginawa na establish na under siya sa treaty ng Rome Statute. Okay guys? Okay guys? So ito sa Article 59 merong procedure na kailangan itong na-approve ng mga judge, na pinas ng mga prosecutor, na ito may mga may mga masamang ginawa to sa Pilipinas. Ito yung mga sabi may mga masamang ginawa, hindi daw naaasikaso, matagal na daw tong nirereklamo. Hindi, bakit? Kasi in the first place, ito yung president, tapos maraming influence, maraming mga reason na hindi daw naaasikaso sa bansa itong mga reklamo nila na biglang EJK, biglang may namatay, biglang na ganun. Hindi natin pag-usapan yung mga hinuli talaga na adik, napatay talaga. Hindi. Yung pag-usapan natin talaga, yung dito, yung biglang napatay talaga. Napatay na hindi naman mga nadama. Yun yung pinag-usapan na marami. Marami man yung nagreklamo na hindi pala, nakaangkas lang pala sa motor, hindi pala yun siya. Ang kaibigan lang pala niya yung nagsusuyop, ang kaibigan lang pala niya yung pusher, may mga ganun, marami man. Tapos matagal nang nireklamo, walang aksyon. Bakit? Kasi kakilala daw yung NBI, kakilala yung police, may mga ganun guys. 'Di ba? Merong mga ganun, kaya nga reklamo sila ng reklamo Ngayon, kung nakita nila itong sa itong bansa na ito na walang aksyon, so merong tinatawag na international, na doon ka na lang magsumbong sa mga human rights violation. Kasi hindi man naaasikaso dito, kaya sila nagsumbong doon. So, nagets nyo na guys? Hindi, explain ko lang sa inyo kung ano ang sa kabilang side na interpretation para maintindihan din ninyo, maintindihan natin, okay? Wala akong inaano dito ini-explain ko lang kung ano din yung naiintindihan ko, okay? Okay? So, ito, syempre, i-arrest. Bakit? Ang pag-arrest nito hindi man basta-basta kasi usually yung sa ICC na case, vice president, leader daw ng mga basta matataas. Yung sa atin talaga presidente, di ba? Ewan ko sa iba, baka mayroon ding mga presidente, mga ganon. Okay? Pero mag-talk about tayo sa atin, okay? So, arrest and surrender. Okay, ito Iisa-isahin ko to guys. Isa-isahin ko to kasi pinagsabihan kasi ako na mag-discuss ka, okay? Hindi rin basta-basta mga nagsabi sa akin na dapat akong mag-discuss, okay? Kaya ako i-discuss ko. Ito guys, hindi natin itong word sa Article 59 Rome Statute na arrest and surrender of an individual by a state party to the ICC. Ang meaning ng surrender guys, hindi ibig sabihin na surrender ako. Surrender, yung parang nakita mo sa palabas ba na surrender ako, hulihin mo ako, surrender ako. Hindi. Ang meaning niyan,
sinurrender ng isang bansa itong individual na to.